Sa kabila, ayan, ang lalaki na ho niyan. Babagay naman po dito sa ano natin, sa may TV. So ito po, papakita ko sa inyo yung tsinaga nating kwarto. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Bigyan ko po kayo ng update patungkol po dito sa ano po, yung ginawa po nating renovation po dito sa bahay. Pasensya na ho kayo dahil ngayon lang po ulit tayo nakapag-vlog. Dahil ilang linggo ho na nag-uulan po dito. So hindi ho ako nabigyan ng time na mag-vlog po ulit dun sa update. Bagamat ho ilang linggo na ho ito na na tapos na po ito. May mga konti-konti pang gagawin pero halos masasabi nating tapos na. So sa pagkakataong ito, ipapasal ko po uli kayo sa huling pagkakataon para makita po natin yung kabuuan. At saka siguro po yung yung update siguro sa expenses natin. Bigyan ko rin po kayo ng update para lang sa konting magka-idea po tayo kung magkano na po ang ginagastos sa ngayon kapag magpapa-renovate po tayo. So yan po pag-usapan po natin, pero bago po yun, paalala mo na si Kuya Julay, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, ayan, Julay Paunil, pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron din po tayong Facebook page, Julay Paunil 2.0, pwede ho nating i-follow, pwedeng i-like at saka i-share yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalinga Prab, sina Ate Edna Vlog, Sir Will of Malalag at saka po si Jabber Sniper. Suportahan din po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Ipapasil ko na po kayo dito po sa po yan, nakita niyo po sa background. Tingnan po uli natin sandali, mabilisan lang po siguro dito sa labas, tapos yung loob po uli. Tapos ang ilan po sa mga highlight natin ay yung ginawa po nating bagong kwarto. Yun po ang kwarto natin, ipapakita ko po sa inyo dahil meron na pong konting interior o kaya parang interior design ho na parang improvise lang. Kumbaga kung anong naisip natin, yun po ang inilagay natin. So i-share ko po sa inyo. Tapos yung ilang clips ho nung ginagawa rin po itong itong bahay. Yung mga trabahador natin, makita nyo po. So yan po ang mapapanood po natin dito po sa vlog natin. Pero bago po yun, ipasil ko kayo dito sa bandang yung dating dryer ho natin. Bali pina-repair ko na ho, pinatanggal ko na yung dryer natin. Dahil hindi naman ho nagagamit. Dahil dito po mainit naman po dito. So pinatanggal natin yung pinaka po dyan. Yung pinakalalagyan ng palay. So ginawa natin garahe. So yung isang harvester saka ito pong rotavator natin na ipapasok na ho. So yung mga binakras po natin nandyan. So pwede naman pong magamit pa yan. Kung sakasakaling gustong mag-alaga ho ng baboy na yung pinaka-nursery niya, pwedeng gamitin yan. Although sa ngayon ho, pag-iisipan natin dahil nga po parang buwababa yung presyo ng baboy. Tapos nababalitan na parang merong konting sakit. So mukhang panibagong plano po tayo dito po sa babuyan natin. So antabay po kayo kung ano magiging update po dyan. So ngayon ito na po yung yung bahay ho natin. Dito po muna tayo sa external. So yan po makikita natin. Yung bubong natin, ayan na. Ayan, yung dito sa front naman. Ang naidagdag po natin dito na hindi nakita dun sa nakaraang vlog po natin ay yung mga grills ho natin. Sa bintana, meron na po yan. Ayan, tubular po ginamit natin. Ayan, square tubing. Tapos pininturahan ho natin ng black. So lahat po yan meron. So siguro dito mo tayo sa bandang harapan. Gaya ng dati, ito po yung nakita natin nung nakaraan. Yung garahe ho natin, hindi mo natin pinatanggal, although temporary po yan. So yan po yung bagong kwarto natin, doon sa taas na yun. Yan po ang papakita ko mamaya. Dito naman po sa baba, bagamat old model, hindi na natin ginalaw yung pinaka-terrace natin dahil sayang. Yung mga makalumang grills na ginagamit, hindi ko na rin po pinalitan. Pininturahan ko na lang. Ayan, okay pa naman, pati yung dating bintana ng salamin, minintain natin. Ayan. So nakita naman natin yung front niyan ito. Hindi na ako nagpalagay ng gutter para makatipid-tipid ng konti. Itong katabi ho, yung sa mga pamangkin ko naman, yan, medyo napinturahan din po at saka nalagyan ng konting tile sa harapan. So medyo maganda na rin po So green ang bubong niya, kami naman po ay maroon o kaya pula. So magkatabi So ngayon po ikutan muna natin sandali dito sa labas. Ayan, para makita natin. Yun nga po pala, yan yung existing rice mill natin. Yan, tapos may konting space dito. Ginagawang garahe din po yan. Pwede yung jeep, pwede yung truck. So ito po yung natin. Sa side, kung dito tayo titingin, yan na po yung side ng bahay natin. Yan yung bubong.
Ayan. Itong likuran ho, di pa naayos po yung parang gym ditong maliit. Pero yung motor, garahe na ho yan. Ayan. Tapos may mga, mga scrap, basura. Kaya ang ginawa natin, nagpapagawa ho tayo ng dito. Panibagong structure para dyan ilagay yung mga materialis na natitira. Kaya ito, ginagawa. May dalawa tayong gumagawa ngayon. At tutungtong na to. Ayan. So, yung likuran dito, yung likuran. Ayan. Medyo salubong sa araw. Pero hindi ko po alam kung makikita nyo po, maaninag nyo po ano. So, sana naaninag nyo po yan. Ito na po yung likuran. Ayan. Ito naman yung likuran ng rice mill natin na may mga plano tayo dyan. Baka manukan naman ang gagawin natin dyan. So yung pinaka-kusina, dito, dirty kitchen natin. Ayan, makikita nyo po. Dito, pag maglilinis ng kung ano mang lilinisin, pinatiles natin yung sa labas. Ayan. So tingnan natin dito. Gaya ng dati, makikita natin dito yung bagong kwarto. Ayan po. Makulay ho. Hindi ko na binago yung kulay. Talagang sinundan ko na po yung Boracay na kulay. Ayan. Ayan po yung bandang likod natin. Ayan. Ngayon siguro isingit ko tong dito sa may likuran ho kasi nandito yung babuyan natin. Pasilip ko po sa inyo kasi malalaki na po yan para magkaroon kayo ng idea. Kasi hindi ako nakakapag-vlog po patungkol sa baboy. So ito na po sila. Ang lalaki na po ng alaga natin. Ayan po sila. Ayan. Sa kabila. Ayan. Ang lalaki na ho niyan. Ayan. Yan, ganun din dyan. Ito yung natin, bagong bore. Yan, may lahi ho yan. Yan ho yung 30,000 isang piraso lang. Pwede silang paglaki. Tapos ito. Ayan, malalaki na rin ho. Yung dating maliliit, nahabol na ho yung malaki. So, ayan po sila, no? Tapos dito naman ho, may manukan tayo dito na pang sariling gamit. Ang alam ko may natitira pa dyan. 30 piraso na inalagaan natin. Pero ngayon, ang alam ko mga 10 na lang siguro or baka wala na. Ayan, 1, 2, 5. Mga siyam or 10. Ayan ho, lalaki na. 3 kilo na ang bawat isa niyan. Ito naman sariling panggamit po yan. So balik tayo. Papunta tayo sa loob. Ayan, ito naman po patungkol sa babuyan. Sa ngayon ho kasi, parang hindi advisable na magparami muna, no? Kasi may mga nababalitaan tayo, may sakit. So yung plano natin, magparami ng baboy, baka ma-hold po muna. Obserbahan po muna natin. Dahil mahirap na, magkakalugi-lugi tayo. Ang laki ng gagastusin ng structure. So baka hinto muna. Ayan, so balik tayo sa harapan. Ayan. Punta tayo sa loob. So ayan, balik tayo sa pinaka-entrance uli. Ayan na po, Ayan, pasok tayo sa loob. Bagamat hindi pa 100% dahil yung kapatid ko uuwi pa lang, siya ho ang mag-aayos ng interior dito sa bahay. Sa sala, so babaguhin po ito. Yung unang kwarto ho dyan, yung sa pamangkin ko, nakita nyo na yun nung nakaraan, hindi ko nabubuksan. Tapos dito yung pinaka, natin, dining. Ayan, yung ilaw hindi pa napipix, temporary pa lang gamit natin, pero okay lang po yan. Tapos yung kwarto naman ni nanay dito, naipakita ko na yung nakaraan, tapos yung toilet naman dito. Ayan, toilet dito sa may baba. Ayan. Tapos, gaya ng dati dito sa kusina, diretso tayo. Ang haba ng bahay na ito. Ito naman dito nagluluto. Ayan, yung dating CR natin, ayun pa rin. I-maintain natin, lutuan dito sa loob. Tapos pag lalabas ka, dyan tayo nanggaling kanina, nandiyan si nanay. Nag-aayos ng mga gamit dyan. Ayan, so, balik tayo. Doon tayo sa loob muna. So ito ho, pwede maghugas dito. Ayan, puro lababo dito. Lababo sa labas. Dahil puro pahabol po yan. Lababo dito. Ayan, may space din dito. Ayan. Tapos dito po, nilakihan na natin. Dito kami kumakain sa ngayon. Temporary arrangement muna ito. Antayin ko yung bunso namin dahil ayusin daw ito. Ito naman isang room dito. Kay nanay yan. Mga conveniential na gamit nandyan. Ito yung room naman ng bunso ko. Kaya natin, ginawa kong istakan muna ng bike ko nandyan. Ayan yung bike natin, tapos ito yung higaan ng bunso natin. Ayan. So, ayan. Ngayon, akyat tayo sa taas. Akyat po tayo sa taas, Yung iba, alam nyo na to, no? Ayan yung pataas. Ayan po. Oops.
So ito po, papakita ko sa inyo yung tsinagaan nating kwarto. Naglagay tayo ng stainless railings dahil kung sakaling aakyat si nanay, hindi ho siya matalisod. Yan ang kwarto na natin sa ngayon. Ayan. Pag nagsushoot tayo, ito ang nakikita niyo po. So dito tayo natin umpisahan. So bumili ako ng cabinet po. Yung cabinet na yan, yan, ang ginawa ko na lang dyan kasi usually sa mga nabibiling ganyan, medyo malambot. Ang ginawa ko, nakapix po yan. Pinix ko po yan sa wall para hindi gumagalaw ng gumagalaw. So ngayon po, naglagay tayo ng Korean blinds. Yan na po yan. Tapos dito, ayan. Tapos yung ilaw naman natin, may konti tayong pin light. Ayan, paikot yan. Tapos simpleng ilaw lang sa gitna. Ayan, simpleng ilaw. Tapos yung bintana naman dito, ganun din, malaking bintana, 1.5 ang lapad niyan. So pinalagyan ho natin ng blinds din, Korean. So para may konting dating. Babagay naman po dito sa natin sa may TV. Naglagay tayo ng konting yung mga PVC ngayon na uso ngayon, mga pang wall panel. Ayan, so makita niyo, medyo bumabagay naman siya. Yung dito naman ho, para madali, improvise lang po ito. May nabibiling ganito. So nilagay ko po yan. Yan. Tapos ito, ganun din. Bumili ako ng tatlong tablang diretso. Pinaputol ko sa kaibigan natin, kay yung kagawad dito. Yan, shoutout kay John Galan, katulong ko po dyan, siya ang gumawa niyan. Para makatipid. So ayan po, kunting patungan. Tapos ito naman ho yung tinanggal sa kondo sa Naga. So ang ginawa ko, pinaubra ko siya. Sayang buo yan eh. Kaya naglagay na ako ng konting tiles dito para kung sakaling yung tilamsik, hindi masyadong madumihan yung wall. Diyan po yung aircon natin. Tapos naglagay tayo ng isang toilet po dito. Para kung sakali, hindi na ako bababa pag hating gabi. Ayan. Ayan po ang toilet natin. Ayan. So naglagay tayo ng konting design. Simple lang naman yung ginawa nating design. At naglagay tayo ng blinds dito sa bintana. Ayan po Ayan. Ayan. So, ayan po yan. Tapos, dito naman, pag galing ka dito sa side na to, itong higaan ho natin. Siyempre, isang unan lang kasi mag-isa lang ako ngayon dito. O, yan na po ang, pag dito ka titingin, yan po ang makikita natin. Oops. Ayan. So, pasensya na kayo, hindi pa po ganun na-arrange, So, naglagay tayo ng salamin. Para yung mga magaling na architect, yan po ang ginagawa sa mga bandang side, nilalagay ng malaking salamin para magmukhang malaki. So, yan po ang salamin yan. So, nilagyan natin ng pa rin, yung panel, wall panel, PVC, para bumagay po sa kulay. So, yung kulay ho, inartehan natin ng konti. Naglagay tayo ng ano bang kulay yung nito? Nakalimutan ko yung kulay na yan. Basta yan po, tingin ko naman bumabagay po dun sa mga kaartehan na nilagay po natin. So, yan po yan po ang kwarto natin at may maliit tayong rep. Hindi pa po naka-arrange ng maayos. Antayin ko na lang yung misis ko pag umuwi kasi baka meron siyang gustong mangyari dito. So, saka na lang. Para sa temporary, at least po ako. At least pwede na ako matulog dito. Komportable tayo, nagbablog-vlog tayo. So, medyo kahit paano, komportable tayo. Kaya okay na ako sa ganitong arrangement muna pansamantala. Yung mga ilan pang pagbabago dito, antayin natin yung misis natin. Bahala siya sa mga gusto niya pong gawin pa. So, ayan po. Pagdating naman po sa expenses, yung nabanggit ko po noon, ang nadagdag po ay yung sa labor. Dahil di ba, pinakontrata natin itong ng 250. Tapos nagdagdag tayo dahil nga po pina-finish na natin yung taas. Umabot po yan ng 340,000 sa labor. Tapos yung sa electrical ho, nakahiwalay, nasa mahigit rin yun, 31,000 more or less. Ginawa natin 32 dahil yung konting labor naman nung sa interior na pinagawa natin, naglagay ng dito sa mga yung kornisa. So additional 32,000. Kaya yung yung 340,000 plus 32, pumapatak ho nasa 372. Tapos yung mga hindi ho natapos pa, after ho nung pinakontrata, yung duration natin, may mga ginastos pa tayo, siguro more or less, mga 10,000 siguro mahigit pa. So pagpalagay mo na yung total labor, yung mga ginagawa dito, sabihin natin aabot ho siya ng mga kulang-kulang 400,000 or almost 400,000 sa labor. Doon naman po sa materyales, yung nireport ko po sa inyo nung nakaraan, nagre-range po ng 700 to 800. Bukod po doon sa ibang mga gamit po dito sa loob. Yung kama, yung aircon, o yung iba pa pong nilagay natin dito sa taas. So, doon pa lang ho sa straight materials at saka yung labor,
masasabi natin na ano na po ito kaagad, papatak na kaagad ng mga 1.2 more or less, ano? 1.1, 1.2. So kung isasama natin yung mga iba pang mga accessories dito, siguro mahigit 1.3 million. Renovation lang po yun, mga kabayan natin. So ganun ho kamahal ang pagpapagawa ng bahay ngayon. Pero ang sa atin naman mga kabayan natin, ang pinaka-reward, nakita ho natin, yung magulang natin, si nanay, alam natin masaya po siya, komportable na siya. May sariling kwarto, tapos komportable na siya dahil noon ayaw niyang matulog po sa loob ng kwarto niya. Sa sala siya natutulog. Pero ngayon, doon na po siya natutulog sa kwarto. Kaya okay po 'yon. Ano po? So yan po ang patungkol po sa expenses. Ngayon yung ilang clips po nung ginagawa po ito, isisingit ko. Panoorin po muna natin. Kami para tulungan po yung mga anak niyo po. So yan po yung ilan sa mga naging trabahador po natin dito. Yung mga taga rito lang naman karamihan po sa kanila. So katuwa-katuwang natin para ho magawa ito. Kaya masabi natin maraming salamat siyempre sa ating mga naging trabahador, sa kontraktor natin, yung mga tumulong sa atin dito para mabuo, maraming salamat po sa inyo. Ano po? So siguro po, ilang po muna yung pinaka-update na po. Final update po nung ginawa po nating renovation dito po sa bahay ni nanay. Ano po? At siyempre kasama po yung pamangkin ko at kami rin po minsan dito kami natutulog. Ano po? So maraming salamat po sa inyo. Salamat sa pagsubaybay po sa ating YouTube channel. Huwag kayong magsasawa. Panoorin po natin. At kung inyo pong nagustuhan, pwede nyo pong i-share. So yan lang po muna siguro. Muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!